Yo, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, long time no vlog na naman. So, parang Sabado or Linggo na lang po nakapag-vlog kasi nga medyo busy sa trabaho. So, ito mga kwento, sa video na to, hindi lang papaligoy pa. Sagutin natin kung gaano pa katagal ang pag-aaral ng Japanese language kasi nga, pag mayroong nag-a-apply, ang lagi nilang reason, kadalasan, ay yung mag-aaral pa ng Japanese language, tagal-tagal. So yun po talagang nakikita ko din ng dahilan kung bakit may mga aplikante na nagbaback out sa pag-apply sa Japan. Ito mga kwento, gaano pa katagal? Kasi kanyan inaabot yan ng lesson 1 hanggang lesson 25 or hanggang lesson 30 to 35. Yun, medyo mataas na lesson na yon. So, ang natamaan dito mga kwento, yung mga may full-time job, mapapabahay man o lalaki. Kung part-time job lang sa atin sa Pilipinas ay okay lang. So, ang tanong, gaano ba katagal yung nagiging klase o ilang oras ba ang ginaganap yung pag-aaral ng Japanese language kada araw? So, kung kayo po ay isang full-time job, kung kayo po isang tatay na or nanay na sa atin sa Pilipinas, meron kang sariling pamilya, so kailangan nyo po talagang iset aside na yung trabaho. So, kailangan nyo talagang mamili na once na kayo ay naselect ng Japanese employer, iseset na yung pag-aaral nyo sa Maynila o kung saan pa man gaganapin yung pag-aaral nyo ng Japanese language. Kailangan nyo talagang pagtuunan o pagbigyan ng panahon ng pag-aaral ng Japanese language ka hindi rin hubiro ang pag-aaral ng Japanese language. Kailangan nyo talagang mag-aaral kasi yan lang po magiging sandata natin pag nagpunta na tayo dito sa bansang Japan. So, gaano ba katagal? Ito po nga kwento, nagdidepende po yan sa pangangailangan ng tao ng company dito sa Japan. Pag once na hindi pa naman as in totally kailangan, so inaabot po talaga yan ng 3 buwan hanggang 6 na buwan sa mga school sa Pilipinas. Ngayon, kung sa araw naman, mayroon din po yung half day kagaya sa amin na nag-aaral po kami ng 9 to 12 ng Japanese language, and then sa hapon ay pwede na po kaming makapagtrabaho kung meron kaming trabaho. Ngayon, pwede rin sa hapon 3 to 5, 2 to 5, tapos kung sa umaga naman 9 to 12. Meron din naman po yung holiday kung saan mas madali silang matatapos sa pag-aaral ng Japanese language. Ngayon, meron din naman po yung tuwing Sabado or Linggo kinaganap yung pag-aaral ng Japanese language sa mga mayroong trabaho dyan. Pwede po nila yun ang piliin nila na mag-aaral ng Japanese language. Pero doon po mga kwento, ang nalaman ko po doon sa paraan na yun na tuwing Sabado or Linggo lang sila nakapagtrabaho, yun po yung mga tao nag-aantay pa lang ng mga Japanese employer. So wala pa po silang kasiguraduhan na sila po ay meron ng Japanese employer. Hindi unlike sa yung nag-aaral na, yung pinag-aaral ng mga Japanese employer na meron na silang schedule, sila po yun as in select na, sila po yun na parang napili na. So kailangan na lang nila talagang mag-aral. So kailangan na lang talagang nilang ibitawan kung ano man yung trabaho na meron sa kanila, lalo ng pagpamilyado. So kailangan po talaga, pagka halimbawa nag-apply kayo dito sa Japan at kayo pamilyado, meron po talaga kayong kailangan pondo pang suporta sa pag-aaral, lalo sa pamilya, kasi sila ang kikilos kung lalo kung ikaw ay isang padre pamilya o yung ilaw, kung ikaw lang bumubuhay sa pamilya nyo. So kailangan mo talagang may pondo ka. Matagal-tagal din po yun, nasa 3 hanggang 6 na buwan. Pero yung pong lesson nyo, inaabot po yun ng lesson 1 hanggang lesson 25 o hanggang lesson 30. Doon po yung medyo na kanji na yung pinag-aaralan. So kailangan po talaga, yun po talaga ang number 1 na i-required. Once na kayo na-select ng mga Japanese employer, matik po talaga sa gusto nyo talaga mag-aaral po kayo ng Japanese language. So ang tanong naman, paano na po yung nakapag-aaral na ng mga, kasi may mga kagaya nga sabi ko na nagtitake sila ng Sabado o Linggo ng pag-aaral ng Japanese language, pero sila po yung mga wala pa pong permanent Japanese employer. Ngayon, pagka yung mga nag-aaral na ng Japanese language tapos na mula lesson 1 hanggang lesson 30 or 35, paano naman po sila? Kasi di ba nga na tapos na nila yung lesson na kailangan nilang tapusin. So ngayon mga kwento, meron po akong naging kasamang ganyan na tapos na sila sa pag-aaral ng Japanese language. So hindi sila exempted sa ganung bagay kasi iba naman po yung naging sensei nila, iba yung naging lalo na kung galing kayo sa ibang agency at sa ibang agency rin kayo na select ng Japanese employer. So hindi nila i-accept na yung
na porket ikaw ay natapos na sa ibang agency, tapos na select ka sa ibang agency, ay parang ang lalabas dahil nga tapos ka lang sa pag-aaral ng Japanese language ay ma-accept ka na, di ba? Ma-exempted ka na. So hindi ho ganun ho yun. Maaari na kayo ay makiusap na ipakita totally na tapos na sa Japanese language. Maaari ang mga agency or staff ng agency ay magbigay ng para bang pwede kayo mag-start sa lesson 10 o lesson 10 hanggang lesson 15 kung kayang-kaya nyo ipasa na, kung kayang-kaya nyo ipasa yung exam. Kasi kung po yun may exam sa mga nag-aaral ng Japanese language, may mga exam po yan, may mga quiz din po yan, may mga kung ano-anong ginagawa, kung ano yung ginagawa ng mga estudyante, yun din po ang gagawin ninyo. Ngayon, kung kayang-kaya nyo nang pong may pasa yung exam at nakikita na po ng mga ng mga professor na kayang-kaya nyo sa lesson na yun, so pwede po kayong doon na lang kayo mag-start. So, ang pinapoint out ko doon, pwedeng mas males na yung araw, yung oras mo sa pag-aaral ng Japanese language kasi doon ka na mag-start sa medyo mataas na lesson. Yun naman po ang advantage sa mga nakatapos na ng Japanese language. Pwede nilang i-request o pwede nilang i-suggest sa mga agency o sa mga prof na sila ay natapos na kung maaari mag-start sila sa mataas na lesson. Kasi di ba nga kung mag-start sa lesson 1 tapos mo naman yung lesson 1 hanggang lesson 10 or lesson 15 kayang-kaya mo. So kung kailangan lang po ng mga professor na yung prof na kaya nyo ipasa yung exam ng yung test ng lesson 15 or lesson 10 to 15, yun lang po ang kailangan nila. And then kapag i-allowed kayo, di mas maganda, mas malinis yung may google sa pag-aaral ng Japanese language. Kasi mga kwento kaya mahigpit po yung mga agency na kailangan talaga mag-aaral ng mga Pilipino. Kasi pagdating nyo dito, talagang yan lang pong sandata natin. Yan lang pong Japanese language na pinag-aaralan, na inaaral natin sa Pilipinas. Kasi mga Hapon po yung makakasama natin dito. Yan lang pong tutulong sa atin dito. Kaya ini-require ng Japanese government na kailangan talaga nating mag-aaral sa Pilipinas. At pagdating nyo rin po dito, meron din po kayong isang buwan na pag-aaral ng Japanese language dito. Huwag kayo mag-alala. Once na na-select kayo at nandito na sa Japan, nag-aaral ng Japanese language na, meron naman po silang ibibigay sa inyo na allowance nyo na sa... So, as of ngayon, kung halimbawa ibibigay allowance nyo, meron po kayong 20 to 25,000 pesos na ibibigay sa inyong allowance nyo. Nag-aaral pa lang po kayo Yun ang pong kagandahan dito sa Japan. Ngayon, yung mga nagtatanong, yung mga tatay, nanay, mga kuya dyan, mga ate dyan na paano nga yun dahil may trabaho sila, so kailangan nyo po talagang bitawan yung trabaho ninyo. Pero ito lang po advice ko na once na na-select na kayo ng Japanese employer, wag nyo kung halimbawa nagtatrabaho kayo, kasi kayo nagtatrabaho, then siningit nyo lang na makapag final interview at na-select na, na-select po kayo, wag ho muna kayo mag-resign sa mga trabaho ninyo. Kasi mga ilang buwan pa naman, isang buwan o 2 buwan, saka sila magsasabi sa inyo na kayo ay kailangan na mag-aaral. So pwede nyo pa rin ipagpatuloy o i-continue yung pagtatrabaho ninyo. Kasi naman yung naselect kayo ngayong araw, tapos kinabukasan magkukan na kayo, mag-resign na kayo, huwag nyo kong gagawin yun. Maganda yan, i-direct nyo pa rin yung trabaho ninyo para doon po kayo kumuha ng pondo. Kasi once na naselect na ako kasi Japanese employer, naselect na ng Japanese employer, ay sigurado yan, pera na akong gagalaw dyan. I-stop na ako lahat. Kung lalo kung kayo po kayo lang kumikita sa pamilya ninyo, so isipin nyo kung paano nyo matutustusan yung pamilya nyo sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. So kailangan huwag muna kayo mag-resign sa mga trabahong na pinapasukan ninyo. Mas maganda i-direct nyo pa rin para kahit paano meron pa rin kayo magiging pondo. So talagang sacrifice po sa pag-apply dito sa Japan. Hindi lang po dito sa Japan, sa lahat po ng mga bansa na pinupuntahan o ina-apply nila, talagang meron tayong tutuhukin na sakripisyo. So yun po yung pwede kong masagot talaga na kung gaano katagal ang pag-apply, ay kung gaano katagal ang matapos ang Japanese language sa atin sa agency sa Pilipinas. So yun lang po, hanggang sa muli, salamat.